Nagpo-blower si Dadong ng snow sa sasakyan. Maganda din siya pa, no? Kesa yung gagamit ka ng brush. Pag may blower, mas mabilis. Si Lolo dun sa kabila, oh, nagbo-blower din. So, yun nga pala, napagawa ni Dadong yung ilaw niya dito. Nung nakaraan, kung mapapansin nyo, ano to eh, naka-red eye. Tinapalan niya lang to ng tape na pula. So, pinaayos niya, kabilaan. Nahulog kasi yung cover nito. Pero may ilaw naman, diba? Cover lang yung nawala. So, pinalitan niya to, dalawang ilaw. Isang set na pa, no? Set na siya, diba? Sa 95 Paris. 95 yung bili niya, tapos yun, pinakabit niya, pinapalitan niya. At yung, ano pa yung parts na pinalitan mo sa sasakyan mo pa? Dapat iba yung bearing. Nung nakaraan, dumaan kami doon sa auto parts. Ayun nga, bearing nung una, diba yung sabi. Tapos, bumili kaming bearing na pares. Pares yun, no? Tapos nung chinek nung mekaniko, hindi pala. So yung rotor pala yung may diferensya. So medyo nakamura naman sa parts. Kasi medyo mura yung rotor. Kaso lang. Ay, ito na. Ayan, so bago na. Ayan nga. Ayan, oh. Wala pang kalawang kasi bagong bago. Yung harap lang, no? Ayan, okay pa. So, at least kahit papano, medyo okay na yung ano niya, yung sasakyan niya. Pero meron pa din naman mga parts na dapat talagang palitan. Oo, paunti-unti lang. Paunti-unti. Kasi meron pang kailangang palitan. So, medyo mabigat din kasi naka 700 na rin kami dito sa sasakyan niya. Nito lang. At, ayan. Yung mahal lang kasi dito, yung, ano, yung labor talaga. Tsaka yung temperature ngayon is minus 13. So, ayan mga ka-viewers, magkakape muna tayo dahil kakahatid lang namin sa school. Up. Ayan dito po. Ganyan lang din yung patak ng snow. Malaking tulong to, no? Hindi mo na kailangan gumamit pa ng brush. Kahit dito, ayan, pwedeng gamitin. Panlinis. May yapak ng ano to pa? Rabbit. Ayan, o. Oh, magpapala. Parang yun na yung patak. Ginanahan si Kois magpala. Maglaing naman tayo. So yung laing namin, lalagyan ko ng gabi. Ayan yung laman. Tapos yan yung ating dahon.
So, yung dahon, binabad ko na yan sa tubig. So, malambot na siya. Yan na, malambot na. Pagkagisa ko nito, lagyan ko na lang ng tubig, pakuluin, tapos lagay ko na yung dahon. So, yung konting tubig lang muna nilagay ko. Tapos, after nyan, lagyan natin ng gata. Lagay na natin yung gata. Ayan, dadong luto na yung laing, oh. Maganda na to kasi wala na masyadong sabaw. Ayan, luto na yung ating galunggong. Sakto dito sa ating laing, oh. Ayan. Let's eat. Sarap. Ang ganda ng drawing, oh. Sa reference lang yan. Anong subject to, Beng? Arts. Visual arts. Ito pala yung pinagkaabalahan mo. So, mula kahapon niya din drawing yan. Ang cute. Ikaw to? Kamukha mo, te. Buang. Ang mukha mo. Sino ba to? Wala lang. Ganda. Pink Peony Club, te. Ganda eh. Ano? May nakita ka? Check ako dito sa mga boxes pa. Ang cute ng mga Christmas trees. Ang cute. Cute. Kuha na ko nga si Bengbeng neto. Yan, 3 mover. Okay na? Pwede na to. Pwede na may parang nakalagay sa bucket yung mga gina-grocery niya pa. Kita mo yun?
Ha? Pasigaw si ate na check sa daan. Oo. Wala naman sila security. Meron? Yun? Viewers, ang aga namin dumaan ng Dalarama. Tapos si ating sakit sa mukha. Sakit sa mukha yung hampas ng hangin. Tapos si ate na nagbabantay dun. Napasigaw ng security, check the aisle kasi may isang mama na naman doon na libreng nangunguha ng groceries. Meron siyang bucket. Pinupuno niya yung isang bucket ng groceries na gusto niya. Grabe no, libre lang silang nangahakot ng mga gusto nilang mga pagkain, mga gamit. Araw-araw yan. Siguro pa no, kasi minsan may nakikita akong yung mga rant, yung mga dito. May page dito sa Regina na nagpo-post ng mga rant and rave, ganyan. So, nung isang araw, meron din silang pinost na 2 taon na dito din galing. Tapos, gantong oras, gantong oras, dito sa branch na to ng Dalarama, palaging may mga nangunguha ng groceries. Tapos yan, kanya-kanya sila ng Kapit tayo, dito na tayo kanya-kanya sila ng bag. Ayun, kanina nga yung parang basurahan yung bit-bit. Bili lang tayo na. Sige. So, daan muna kami ng coffee. Ano lang? Sige. Kami ng coffee doon. Anong mo? Regular lang. Coffee lang? Talan dito na kami, bibili muna kami ng kape. Kasi 9 na rin. Kaya lang medyo makulimlim. Malamig ngayon. Diba? Oh my God. Tara na. Yan, kasi marami naman kaming tinapay doon sa bahay. Lagay mo dito. Yan. So ayun mga ka-viewers, ilang araw na lang, Pasko na. Grabe. Parang bilis-bilis naman ang panahon, no? Petsa ba ngayon? 6. Hindi ko na tinatandaan yung petsa ngayon eh. 6 pa tayo. Nung nakaraan, parang 23 days na lang before ng Christmas. So, siguro sa amin, yung magiging Pasko namin, hindi ganun kasaya kasi yung bayaw ko nasa ospital. So, hindi maganda yung kondisyon niya. So, ayan, mahirap. Kahit sabihin mo na bayaw mo yun, syempre, diba? Asawa ng kapatid mo, kahit paano, ano ka pa din, affected na, syempre, makausap mo yung kapatid mo ng problema. At, tapos ito pa magpapasko, no? Maingay yung fan natin. So, yung sakit niya is chronic kidney disease. At ang sabi ng doktor, 2 kidney niya is hindi na maayos. Kumbaga, sira na. So, kaya sinabihan na, yun nga. Tapos, ilang days na sila na nasa ospital. At ang ginagawa ngayon, para lang matulungan na mailabas yung dumi sa katawan niya, nagda-dialysis siya. So, ayan. Kaya parang mahirap. Oo.
mahirap din na ano, tapos yun nga, makausap mo yung kapatid mo na syempre na problema, di ba, nahihirapan sa sitwasyon kasi parang ano na parang life support na lang yung tumutulong, tapos yun nga oxygen at saka ano na lang tumutulong. Oo, tapos yung dialysis kahit pa paano lumalabas yung dumi sa katawan. Sabi ko nga yung tatay ko, parang ganun din dati yung naging sakit ng tatay ko. At yun nga, hindi talaga maganda yung ano, yung naging condition agad, parang biglaan. Siguro kasi, alam mo yun, may mga nararamdaman silang sakit pero parang hindi masyado binibigyan ng atensyon, hindi nagpapa-check up, hindi, 'di ba, kahit man lang dugo tsaka yung urine test, 'di ba? Kaya mas ano talaga, importante yung nagpapa-blood work every 6 months. Kung hindi man 6 months, kahit once a year, ano? Sa atin kasi, ano na, parang hindi binibigyan kasi ng attention yan. Oo, parang Yung hindi nila yung medical check-up na yan. Pangalawa, pera ang problema. Pero ang problema, pero kasi yung mga blood work na mga basic, hindi naman ganun kamahal, 'di ba? Kahit na once a year, 'di ba? Hindi talaga na ano, parang hindi nabigyan pansin. Katulad natin na yung pera ay tama lang sa paggagamit, imbes na gagamitin sa mga ganyan, nangihinayang. Ayun lang. Diba? Kaya importante Kaya na nilalaan na lang sa pagkain, sa pangangailangan sa pang-araw-araw. kaya importante talaga na magpa-check talaga ng dugo tsaka yung urine. Kahit na once a year lang, 'di ba? Kung mas maigi kung every 6 months kasi para ma-check kung ano na ba yung kondisyon ng katawan mo, ano yung mataas na yung mga creatinine, mga ganun, kung maayos pa ba yung function ng kidney mo. Kasi mahirap yung bibiglain ka na lang, syempre yung pamilya mo mangangapa, na biglaan na lang may sakit ka palang ganyan, tapos yung as in malala na. Kaya yun, yung Pasko namin, alam mo yung parang hindi mo ramdam na malapit na pala yung Pasko. Parang ano na lang, daily, parang normal na araw na lang. Unlike dati na, tsaka isa pa, syempre diba, no? Galing din kami sa bakasyon. Ano din, parang tipid-tipid din kasi syempre gagaling mo lang sa gastos. Wala, tahimik yung magiging Pasko namin siguro. Dito, konting handa lang. Konting handa, diba? Importante magkasama yung pamilya, ganun. Sabi mo lang na nag-celebrate ka na. Importante kasama yung buong pamilya, diba? Tapos alam mo naman, dito yung Pasko ay napaka-simple lang po talaga kasi yung celebration ng Pasko dito. Maliban sa simpleng celebration lang, tapos ganyan pa, may iniisip ka. So parang lalong naging parang malungkot. So ayan mga ka-viewers. Kaya dapat daw, sabi ng doktor, magpa-check tayo ng dugo natin. Tsaka urine. At least man lang once a year. Yung general check-up, diba? Importante talaga.